Napasigaw na nga lang si Coach De La Rosa dahil paglayo ni Mendez mula kay Tenorio ay agad na itong nagpakawala ng tres nang walang sabi-sabi. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin. Kinben Book 6, Chapter 23. Pansamantalang natigil ang laro nang ma-injury ang ace player ng Cavite Ballers na si Di Ocampo. Makikita naman nga si Marlon Magbuo na kalmado lang na naglakad pabalik sa bench nila ng mga sandaling iyon. Nakatanggap nga siya ng isang tapik sa balikat mula kay Coach Isaiah Cervantes. Sina Carlo at Maki naman nga nang mapatingin sa kanilang sentro ay parang nakaramdam sila ng kabang hindi maipaliwanag. Alam din kasi nilang mainitin ang ulo nito noon sa laro, gaya nga ng kwento ni Ricky sa kanila dahil nga naging kakampi na nito ito sa Mansalay noong OMPL. Kaya nga kapag may hindi magandang nangyayari sa laro na may kinalaman ito ay agad silang pumupunta rito para harangan at pakalmahin. Si Ricky nga ng oras na iyon ay biglang umupo sa tabi ni Marlon Magbuo. Uminom si Ricky ng tubig at nagsalita. "Ang lupit kuya ng ginawa mo. Sigurado akong hindi ka makakalimutan ng mga makakatapat mo sa sunod." Sabi nga ni Ricky Mendez na makikitang masaya pa rin sa kabila ng nangyari. Alam na rin naman kasi ni Ricky na parte ito ng laro. Hindi mawawala ang injuries, lalo pa nga't pinakita na nga ng kanyang kuya Marlon ang lakas nito sa ilalim ng basket. Alam din kasi niya ang ginawang training nitong nakalipas na mga buwan na si Coach Isaiah ang nagbigay. Pinag-workout nila ang kanyang kuya Marlon para tumibay ang katawan kapag makakalaban ng ibang mga big men dito sa liga. Hindi ito halata ng iba, pero alam niyang nagbago na ang lakas na mayroon ito ngayon. Wala tayong magagawa. Mahina pala ang katawan ng ace player nila. Wala silang laban sa sentro natin. Sabi naman ni Baro na tinapik pa sa likod si Marlon Magbuo. Huwag kayong makonsensya kung may kalabang mai-injury dahil sa play na gagawin ninyo. Kung malinis naman ang play na ginawa ninyo ay ayos lang iyon. Huwag kayong maaawa sa kalaban. Sambit naman ni Coach Isaiah at ngayon nga ay napatingin siya sa kanyang mga players ng seryoso. Ngayong wala na si De Ocampo sa game, mas lalong hindi tayo dapat matalo. Sabi pa nga ni Isaiah at malakas na sagot naman ang tugon ng mga players niya sa kanya na pumukaw sa atensyon ng ilang mga manonood na malapit sa kanila. Nang mga oras ngang iyon ay iba't ibang opinyon na nga rin ang usap-usapan ng ilang mga players ng ibang team na narito. Nagulat din kasi sila sa ginawa noong si Magbuo. Nakita nila kung gaano ito kataas tumalon at ang ginawa nito kay De Ocampo ay bibihira lang nilang makita. Kilala kasi si Willie sa pagiging magaling na defender sa near the basket. Isang pangalan na naman tuloy ang biglang sumibol sa isip ng ilan. Ang sentro ng Calapan City ay kailangan din daw nilang bantayan. Samantala, mula naman sa bench ng Cavite ay makikita nga ang kaseryosohan ng bawat isa dahil nga ang sabi ng isang assistant ni Coach De La Rosa ay hindi na makakabalik sa game si Willie. Napayuko na nga lang ang mga players niya at maging ang coach nga nila ay napakuyom na lang dahil doon. Hindi nga niya inaasahang unang laro pa lang nila sa Maharlika League ay makakakuha agad si Willie ng injury. Napasulya pa nga siya sa bench ng Calapan City at bigla rin siyang may naalalang player noon na Magbuo ang apelyido. Ang mga players ng team nila, hindi ko alam, pero parang lahat sila ay may tinatagong galing na hindi basta-bastang lumalabas. Sabi na nga lang ni Coach De La Rosa sa sarili, magkaganoon man, hindi pa naman daw tapos ang laban at lamang pa sila ng 4 na puntos. Hindi pa raw sila talo dahil hindi lang naman daw si Willie ang kanyang magaling naman lalaro sa team. Ipanalo ninyo ang larong ito para kay Willie. Seryosong winika nga ni Coach De La Rosa at ang mga players niya ay napakuyom nang marinig iyon. Si JC nga ay tumayo at humarap sa kanyang mga kasamahan. Tama si Coach. Kailangan nating manalo para kay Kuya Willie. Hindi pwedeng masayang ang mga puntos niya. Sambit nga ni JC at malakas na oo naman ang tugon ng kanyang mga kakampi.
Lahat nga sila ay malaki ang utang na loob kay Willie dahil kung wala raw ito ay wala sila rito. Tumayo na nga rin ang magkapatid na Arellano at tinapik sa balikat si JC Tenorio. Ipasa mo sa amin ang bola. Kaming dalawa muna ang bahala sa opensa. Ipapakita namin sa mga taga-Kalapan kung ano ba ang nangyari sa amin sa Amerika. Seryosong sambit nga ni Kirby at si Christian naman ay marahang huminga ng malalim at sumeryoso. Si Glenn Santiago nga ay ipinasok muli ni Coach De La Rosa at dito na nga rin sumabay si Obando. Ibabawi namin si Captain, sabi nga ni Glenn at tumango naman si Coach Alan. Basketball lang ang gagamitin ninyo. Mahinang wika nga ni Coach Alan at tumango naman ang kanyang power forward at sentro na pumasok. Magsitayo kayo, i-cheer natin ang mga kasama natin, sabi naman ni Mikey Corona na napakuyom na lang dahil hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari kay Willie. Ibig sabihin, malakas nga talaga ang sentro nila. Sabi na nga lang ni Corona sa kanyang sarili na napatingin kay Magbuo na nasa free throw area na ng oras na iyon. Same lineup pa rin nga ang ipinasok ng Calapan City at naipasok pa nga ni Magbuo ang bonus shot na naging dahilan upang ang score ay maging 91-88. Pagsambot nga ni Tenorio sa bola ay agad niyang ipinasa ito kay Christian Arellano. Sa pagdepensa naman ni Romero rito ay makikita nga ang pagngisi ng ball handler. Inatake niya ang depensa ni Romero. Si Maki naman ay ginamitan ito ng lakas, kaso sa paghinto ng kalaban ay marahang tumulak ang isa nitong kamay sa kanya na sinabayan ng pagtalon palayo. Nakagawa ng espasyo ang hawing iyon at isang 100 jump shot ang ginawa ni Christian na agad namang nagbigay ng 2 puntos sa Cavite. Si Maki naman ay napaseryoso rin nang makita ang pagngiti sa kanya ng katapat niya. Depensa agad, huwag ninyong layuan ang mga katapatan ninyo, sigaw pa nga ni Coach De La Rosa. Maririnig nga rin ang malakas na defense chants sa buong venue para sa Cavite. Si Mendez naman ay mabilis na napatingin sa kanyang kuya Maki na sumesenya sa kanya. Ipinasa nga niya rito ang bola at agad ngang hinarangan ito ng katapatang si Arellano. Isang madikit na depensa nga ang natanggap ni Maki mula rito. Hawak nga lang niya ang bola ng oras na iyon at gusto nga niyang bawian ng kanyang katapat na ito. Ginamitan nga niya ito ng balikat at bumigla na siya ng dribble ng mabilis. Mabilis din ang isang ito, sabi nga ni Maki sa sarili, at sa pagsabay ng kanyang katapat ay binigla niya ito ng hinto. Kasunod nga rin noon ay ang pag-step back ni Romero at pagtalon para magpakawala ng isang malayong dos. Isang malakobi na move iyon at sa pagbitaw niya sa bola ay napaseryoso siya nang makitang may nakaputing sumabay sa kanya mula sa tabi. Narito nga ang isa pang Arellano na sinira ang momentum ng kanyang tira. Paglapag nga nila ay siya naman pagtakbo ni na Arellano sa side ng Cavite. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita nga ang mabilis sa pag-box out ni Santiago kay Magbuo. Hindi ikaw ang mananalo sa rebounding. Wala ka pa sakaling kinga ni Captain, sigaw nga ni Glenn sa sarili, at sa pagtalbog ng bola papasok sa loob ng court ay doon na nga siya tumalon para sa rebound. Sumigaw pa nga siya sa pagdakot noon sa ere, kaso sa paglapag niya ay may 2 palad ang kumapit sa hawak niyang bola. Si Marlon Magbuo ito at nang makipaglaban siya ng lakas sa lakas ay napaseryoso siya nang madala ang kanyang mga paa sa pwersang mayroon ang hila nito. Nabitawan nga niya ang bola at biglang napalapit agad si Obando kay Magbuo nang nakataas ang mga kamay. Si Santiago nga ay ganoon din. Isang double team defense nga mula sa ilalim ang ginawa nila. Kaso, pinatalbog lang ni Marlon ng isang bola at humakbang palayo sa dalawa para magbitaw ng isang hook shot. Hinalit noon ang basket at dito na nga napaseryoso ang mga manlalaro ng ibang teams dahil sa galaw na iyon ng sentro ng Calapan City. Hindi raw iyon basta tira lamang. Kahit parang ang simple lang ng pagkakakilos nito sa hook shot na iyon ay bibihirang sentro raw ang gumagawa noon dito. Si JC nga ay napakuyom na lang nang makita ang ginawang iyon ni Magbuo. Nang mga oras namang iyon ay makikita naman si Ricky na dinidikitan na kaagad si Arellano na katapat niya. Nagkakabalyahan nga ang dalawa sa paglayo nila sa side ng Calapan. Napangiti na nga lang si Christian dahil sa ginagawa nito. Pasimple namang napatingin dito si Carlo at napatingin din nga ito sa katapat niyang si Kirby Arellano na biglang nagbigay ng help defense sa kapatid nito kanina nang hindi niya namamalayan.
Sa pagbalik nga ng posesyon ng bola sa side ng Cavite ay ipinasa na naman nga ni Tenorio ito sa Arellano ng katapat ni Romero. Pagsambot nga noon sa bola ay bigla namang sumundot si Maki mula sa likuran. Napangiti naman ng marahan si Arellano at humarap kay Romero na hawak ang bola. Ginalaw-galaw ito ni Arellano at nang sumabay si Romero ay bumigla na siya ng abante at ginamitan niya ito ng balikat. Si Maki naman ay lumaban sa ataking iyon kaso matigas ang katawan ni Arellano kung kaya't hindi niya ito napigilan sa gagawin nito. Dumiretso nga si Arellano sa basket at isang layup ang ginawa nito. 2 puntos na naman nga para sa Cavite mula sa kanya ang nangyari at pasimple rin itong sinanggi si Romero nang tumakbo na siya pabalik sa side ng kalaban. Kahit nawala si De Ocampo, hindi naman nawala ang mga players na pwedeng pumunto sa kanila. Mukhang hirap si Maki sa katapat niya Bibihira ko itong makita. Sabi nga ni Coach Isaiah sa sarili ng oras na iyon. Pagbalik naman ng bola sa side ng Kalapan ay napaseryoso nga si Coach Isaiah nang ipasa muli ni Ricky ang bola kay Romero. Pagsambot naman ni Maki roon ay mabilis niyang hinarap si Arellano na parang ang liit ng tingin sa kanya ng mga oras na iyon. Si Ricky at Carlo naman ay pasimple lang na pinagmasdan si Romero at inilayo nila ang kanilang mga katapatan sa pwesto ng dalawa. Nakadalawa na ako. Mahinang wika nga ni Christian Arellano na biglang hinampas ang bolang pinapakagat sa kanya ni Romero. Napatawa na nga lang siya nang matamaan niya ito at doon na nga napahabol si Romero roon na muli rin namang nakuha uli ito. Huling-huli ko ang galaw mo. Sabi pa nga ni Arellano na hindi na nga tumigil sa pagsasalita habang nakadepensa kay Romero. Hindi naman nagsalita si Romero. Bagkus ay binigla niya ito ng sidestep pa kaliwa. Nilampasan niya ito kaso napaseryoso si Maki nang mawala sa possession niya ang bola. Nabigla na nga lang din ang mga players ng ibang team na kilala si Romero. Isang steal nga ang nagawa ni Arellano kay Romero. Kasunod nga rin noon ay ang pagkaripas ng takbo ni Tenorio at ng isa pang Arellano na mabilis namang hinabol ng kanilang mga katapatang sina Mendez at Ibanez na kasalukuyang nagdidilim ang paningin dahil sa nagawang turnover ni Maki. Si Maki naman ng oras na iyon ay napatakbo rin agad ng mabilis. Alam niyang mabilis siya at alam din niyang magaling ang kanyang crossovers. Pero paano raw ito nahuli ng katapat niya na hindi naman ganoon kagaling sa mga nakaraang laro nito sa Maharlika League? Ang seryoso nga niyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang labi niya ay napangiti dahil mukhang ipinaparamdam na raw sa kanya ng ligang ito ang tunay na lakas ng ibang mga players. Isa pa, hindi rin naman daw basehan ang nakaraang season sa galing ng manlalaro sa kasalukuyan. Ibig sabihin, lumakas ang laro nila. Nag-i-improve. Sabi nga ni Maki sa sarili na nilampasan si Arellano na may dala ng bola at sa pagharap niya rito ay siya namang pag-iwas ng kalaban sa kanya. Isang crossover ang ginawa ni Arellano kay Romero at doon na nga napacheer ang mga taga Cavite sa pagdiretso ng player nila sa basket. Si Carlo naman ay napatakbo ng mabilis at ang isa namang Arellano ay ganoon din. Iba na ang laro namin ngayon. Pwede na naming matulungan si Kuya Willie para mag-champion. Sabi nga ni Christian Arellano sa sarili. Nagpalakas sila para mag-kampiyon. Nagpalakas sila ng laro nila para tulungan ng player na nagbigay sa kanila ng ganitong oportunidad sa basketball. Sumali kayo sa team ng Cavite. Mas maganda ang trainings na gagawin natin doon. Bigla ngang sabi ni Willie De Ocampo nang mapanood silang maglaro sa isang interbarangay sa Imus doon. Sa dinami-rami ng magagaling na manlalaro sa ligang iyon ay nagulat silang magkapatid nang sila ang alokin nito. Bakit po kami? Shooting lang po ang alam namin, sabi nga ni Kirby. Basta sumali kayo kasi hindi lang shooting ang matututunan ninyo sa Cavite team. Sambit nga ni Willie at napatanong nga ang magkapatid kung tunay ba ito. Nakita ko ang saya ninyo sa paglalaro ng basketball kaya kayo ang napili ko. Kayo ba? Gusto ba ninyong mas gumaling pa? Wika nga ni Willie sa kanila nang tanggihan nila ang alok nito noong una. Ngayong ikalawang pagkikita nila, makalipas ang 2 linggo, ay heto na naman daw si De Ocampo na pinipilit na naman silang sumali sa Cavite team. Napangiti na nga lang ang 2 Arellano dahil hindi nila inaasahang magiging ganito na ang laro nila ngayon. At dahil ito sa kanilang team captain na nagtiwala sa kanilang magkapatid,
Dahil nga wala ito sa laro ngayon, sila raw muna ang bubuhat sa Cavite team. Ito na nga raw ang bunga ng kanilang pagpupursiging gumaling. Masayang basketball, sabay na bulalas ng magkapatid na Arellano sa isip. Kaso, napaseryoso sila bigla dahil sa paglitaw ni Mendez sa gitna nilang dalawa. Si Tenorio naman ay napaseryoso sa paglitaw ni Mendez doon at ngayon nga ay inagaw nito ang bola mula kay Arellano. Kasunod din noon ay ang pagbato nito sa likuran nito sa bola na agad na sinambot ni Romero na naroon. Napahinto naman agad ang magkapatid na Arellano na mabilis na bumalik at humabol kay Romero. Si Ricky naman ay tumakbo rin at nilampasan ng magkapatid para ipakita ang kanyang bilis na ikinaseryoso rin ng mga manonood. Si Maki naman na ibinato sa sahig ang bola at pagkasambot nga ni Mendez doon ay agad siyang huminto at napakuyom. Mas mabilis ka na sa akin, mas magaling ka na sa akin, kaya ikaw dapat ang bumawi ng momentum dahil ikaw ang ace player ngayon ng Kalapan. Sabi nga ni Maki Romero at napangiti naman si Mendez sa narinig niyang iyon. Dumiretso nga si Mendez sa basket at sa pagharang sa kanya ni Obando ay bigla naman niyang inilagay ang bola sa kanyang palad at inilagay sa likod para ipasa sa lumayong si Markily. Isang no-look pass iyon at ang mga players nga ng Cavite ay napatuon ng atensyon kay Lee. Si Obando nga ay napahakbang din papunta roon kaso si Mendez ay bumigla ng talon sa ere dahil ang bola pala ay nasa kamay pa rin niya at doon ay isang libreng layup ang kanyang nagawa na nagpatahimik sa crowd ng Cavite. Maging ang magkapatid na Arellano ay napaseryoso sa ginawa ng Mendez na iyon at sa paglapag nito at sa pagharap sa side nila ay nakita nila ang masayang mata nito na para bang nag-e-enjoy ito sa paglalaro ng basketball. Sa pagsambot naman ni Tenorio sa bola nang bumalik ang possession sa kanila ay nagulat na lang siya nang mula sa likuran niya ay lumitaw si Mendez at doon na nga napakuyom ang mga kakampi nito sa Kalapan team. Ito na nga ang trademark steal niya. Napasigaw na nga lang si Coach De La Rosa dahil paglayo ni Mendez mula kay Tenorio ay agad na itong nagpakawala ng tres nang walang sabi-sabi. Sumilbato pa nga ang referee dahil sa paghabol ni JC at pagtalon upang mapigilan ito. Sa landing spot kasi ni Mendez ito lumapag. Paupo namang lumapag si Mendez sa sahig na makikita agad ang pagkuyom at pagsigaw ng yes dahil hinalit ng bola ang basket. Ang ibang mga manonood nga ay napasigaw rin dahil ang ganda raw ng play na iyon na bigla namang nagpakabog ng dibdib ng mga manlalaro ng Cavite Ballers. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito.